Bakit hindi mo na naman sinabi sa akin? Paninita niya kay Jessa. Ang alin, tumaas ang kilay nito na kailangan palang magdala ng pagkain mamaya sa employees night. Ayun ba? Ganito kasi yun. May grupo ng employees na naka-assign kada linggo. Sila ang nag-iisip kung anong konsep at sila rin ang naghahanda ng pagkain. Ganun ba? Plano ko pa man din sanang magluto ng kahit isang putahe ng Ilocano dish para kay Anton. Go! Susog nito. Para naman makatikim kami ng pagkaing Ilocano. Nakakasawa ng seafoods, no? Ay paano yun? Hanggang 10 p.m. pa ang duty natin. Paano pa ako makakaluto nun? Kung maghahanda ka ng pagkain, pwede kang mag-out ng mas maaga. Excuse yun. Kakayanin na namin kahit wala ka mamaya. Total ko konti lang naman ang customers. Kaya nga itinataon na Lunes ng gabi ang employees night. Ganon. Mabait naman palang management kahit kuripot silang magpasahod. Sinabi mo pa. Sang-ayon ito kahit hindi nito narinig ang pahaging ng kanyang isipan tungkol sa kanilang sweldo. Sana naman ako mamamalengke. Bumunghalit ito ng tawa. Saan ka naman mamamalengke rito? Sa Puerto Princesa ang pinakamalapit na palengke. Kailangan mo pang tumawid ng dagat. Kaya naman lahat ng mga kailangan dito ay pinapadala sa motorboat kada linggo. Paano yun? Saan ako kukuha ng ingredients ng lulutuin ko? Sa kusina ng hotel, gumawa ka lang ng request form kung gulay lang ang kailangan mo. May organic vegetable farm sa likod ng hotel. Doon nila kukunin ang mga kailangan mo. Ang mabuti pa makipag-coordinate ka kay Ruby. Siya ang in charge sa food and drinks ngayon para maplano ninyong maigi ang lulutuin ninyo. First shift siya kanina kaya nasa cottage na yun at iyak busy na sa paghahanda. Mabuti nga sigurong sumaglit muna ako roon. Bahala ka muna rito ha. Oo ba? Basta sarapan mo ang luto mamaya ha. Sinabi mo pa. Nagpahinga siya pagkatapos niyang magluto. Hindi naman kailangang agahan niya ang pagpunta sa barn dance para mag-prepare roon dahil may nakatoka naman para roon. After a few minutes, she took a quick hot shower. She felt rejuvenated. She deliberated on what she's going to wear. Hawaiian barn dance raw ang motif ng gabing iyon. Ano kaya ang babagay na suot doon? If I know, gusto mo lang magpa-impress kay Anton. Panunukso ng kanyang isipan. Hindi no. Self-denial siya. She put on a yellow cotton dress with floral prints. It looked flattering on her. Lalo tuloy tumingkad ang malaporsilana niyang kutis. Tinapunan niya ng huling sulyap ang kanyang sarili sa salamin. She was pleased with what she saw. Tingnan ko lang kung hindi lumuwa ang mga mata ni Anton na yun. Anang isipan niya. Masayang lumabas na siya sa cottage at tinungo ang beach kung saan gaganapin ang barn dance. Naglahang parang bulang kumpiyansa niya sa sarili nang marating niya ang beach dahil nabungaran na yung nakaswimmer lang ang mga nandoon. Yung ibang waitress nga ay kaka-out lang sa trabaho. Hindi na nagpalit ng kanilang skimpy uniform. Pakiramdam tuloy niya. Overdress siya. The wide sandy beach was all excitement and bustle, with flaming torches and dozens of employees out to enjoy the evening. Some were dancing. Isang banda na naka-native costume ang tumutugtog ng baho lang ang tanging gamit. Other were at the buffet table. Karamihan ay nakupo sa mga dayaming sadyang inilagay doon na upuan nila. Kaniyang pinasadahan ng mga naroon. Her eyes searched for Anton, but he was nowhere in sight. Naka-duty kaya ito sa graveyard. She was so disappointed that he disappointed her. She was welcomed with a lane coping up with the Hawaiian team. Tinungo niya ang kinauupuan ni Jessa na nakatupi swimsuit. O, nandito ka na pala. Bati nito. Akala ko hindi ka na darating. Napagod ka siguro sa pagluluto, no? Medyo. Naupo siya sa tabi nito in a squatting position. Nakita mo na ba si Anton? Pabilong na tanong niya. Uy, hinahanap talaga niya si Anton. Panunukso nito. Tinabig pa siya nito. Siyempre, yung walang hahanapin, hindi yung nandito. Palusot niya. She didn't even care na makitang walang gas na pumunta roon. All she wanted to see was Anton. Sabi ko naman sa iyo, hindi dumadalo yun ng employees night. Tiyak na nasa graveyard yun ngayon. Ang sipag naman niya. Nakakapagod yata ang double shift ha. Siguro matindi ang pangangailangan nun pagbibiro nito. Hindi naman siguro. Salungat niya. Gusto mo nang kumain? Pag-iiba nito ng usapan. Halika doon tayo sa buffet table. Yaya nito. Hindi pa rin ako kumakain. Gusto ko nang tikman ang niluto mo. Mamaya na. Tanggi niya. Mauna ka na kung nagugutom ka na. Wala siyang ganang kumain dahil wala si Anton. Tumayo ito at hinila siya. Halika na. Baka maubusan tayo. Ang lalakas pa naman kumain ng mga boys. Sige na nga. He acceded. Baka maubusan si Anton.
Pasado na ang panlasa ng lahat ang inihanda niyang Ilocano dishes gaya ng pinakbet, bagnet, jumping salad at sinanglaw. Gulay na may bagong ang pinakbet, parang lechong kawali naman ang bagnet. Ang jumping salad ay tinawag naman na ganun dahil talagang sariwang-sariwa ang mga maliliit na hipon na tumatalon-talon pa kahit nakababa na sa suka. Ilocos version naman ang papaitan na sinanglaw. Gumawa rin siya ng sarili ng version ng refrigerator cake. Imbis na graham, crackers, rose fingers ang ginamit niya. Kaya naman mas masarap. Halos hindi na nagalaw ang mga kadalasang inihahanda roon, kaya ng fried chicken, spaghetti, lumpiang Shanghai, inihaw na isda, at fresh fruit salad. Ang huli naman ang pinagpistahan niya. Grabe, ang sarap pala ng mga Ilocano. Pagkain, puri ni Jessa. Sana hindi mo sinarapan ang luto para hindi ka paglulutuin uli sa susunod. Pagbibiro pa nito. Okay lang yun. Balik na tayo ron. Magsisimula na ang palabas. Sige, sagot niya habang umiikot ang kanyang mga mata sa kakatingin kong dumating na si Anton. Pero wala talaga ito. The entertainment was colorful and amusing. May fire eating, fire dancing, hula dancing and singing. Pero bahagya na lang niyang na-appreciate ang palabas. Pinilit niyang ngumiti at pumalaklak pagkatapos ng show. Sana nakipaglaro na lang ako ng tennis kay Anton. Loud music and the happy voices rolled over Anton as he approached the beach. Maliban sa preskong hangin, naamoy din niyang masarap na aroma ng pagkain na kahain sa buffet table. It made his stomach rumble with hunger. Hindi kasi siya nakakain ng dinner kanina dahil sa dami ng trabahong ginawa niya sa kanyang opisina. Sa tingin niya bagay lang na nakaswimwear ang mga naroon, total Hawaiian naman ang motif at nasa tabing dagat naman sila. Ganun pa man, kahit alam niya ang motif ng gabing yun, hindi siya nagtrunks. It would be unbecoming of him. Instead, he donned a white cotton pants and a red floral polo. He easily located where Sanaya was. Katabi nitong nakaupo si Jessa. Napangiti siya nang makitang hindi ito naka-swimsuit. At least they're on the same boat. Naka-floral dress din ito. As it was, the sight of her nearly knocked him off his feet. He could a woman look so damn proper and yet so mouth-wateringly happy at the same time. She was happiness personified, and just being in the same place with her made him feel as if he was flying high. Ganon kalakas ang epekto nito sa kanya. Kaagad siyang sinalubong ni Ruby at sinabitan ng lay. Napansin niyang all eyes were glued at him. He reminded himself that it's his first employee's night. Kaya naman marahil nagtataka ang mga ito at naroon siya. Dumiretso siya sa kinakauupuan ni Sanaya at Jessa. She sat on Sanaya's side, far too close for comfort. Magkadaiti kasi ang kanilang mga hita. It made his heartbeat grow fast and erratic. Akala ko hindi ka na darating. Bungad ni Sanaya. I have given you up. Sabi ko naman sa iyo, hahabol na lang ako. Himala, bulalas ni Jessa. Nag-attend ka yata ngayon. Puna nito, anong masamang hangin kaya ang nagtaboy sa iyo rito? Dugtong pa nito. Jessa, there is always a first for everything. Sabihin na lang natin na ngayon lang ako nagkaroon ng tiyempo. If I know, nandito ka dahil lang dito kay Sanaya. Shit is. Nakita niyang pinamulahan ng mga pisngi si Sanaya. In his eyes, she looked like a blushing bride. Is there anything wrong with that? He argued. Saka gusto kong matikman ang specialty ni Sanaya. I won't miss it for anything in this world. Tila nakakita naman ng tiyempo si Sanaya para matapos na ang panunokso ni Jessa sa kanila. Gusto mo nang kumain? Actually, I'm starving. Halika doon tayo sa buffet table. Yaya niya. Maiwan ka muna rito. Aniya kay Jessa. Tinungo nila ang buffet table. She frowned when he saw there's no food left. Sabi ko na nga ba't malalakas kumain ng mga lalaki? Sayang di ko na natikman ang luto mo. Wala nang natira. That's what you think. Nakakangiting sabi nito. She bent to remove a tray under the table. Lalo siyang nakadangwa ng pagkagutom nang makita niyang matambok nitong puwet na bumakat sa suot nitong manipis na cotton dress. He reminded himself that he'd be hitting the road again as soon as his mission is through. So there's no point in working himself into a ladder, no matter how delectable she looked. Isa pa bago ulit siya pumasok sa isang relasyon o sa isang commitment. Sisiguruhin muna niyang mahal niya ang babae kung sino siya, hindi kung anong meron siya. Ipinagtira kita, just in case na dumating ka. She smiled. He blinked in surprise at her thoughtfulness. Pinaupo siya nito at tinanggal ang foil na cover ng plato. The steam rising from plate made him mouth salivate and his stomach rumble more. Ang bango naman. Binigyan siya nito ng kutsara at tinder. I reserve you a handful of everything. You didn't have to. Yes, I did. Why? Dahil umaasa pa rin ako na darating ka.
And I'm glad I did. And he mean it. Kumain ka na bago lumamig ang pagkain mo. May kinuhalit itong 2 container mula sa ilalim na mesa. Ito pala ang soup mo at ito naman ang dessert. He tasted the soup. Anong tawag sa soup na to? Ang sarap. It's a complete meal. Yan ang tinatawag naming sinanglaw sa Ilocos. Pagmamalaki niya rito. So ikaw palang nagluto nito. Magaling ka palang magluto. Puri nito. Alin pa rito ang niluto mo? Itinuro nito ang iba pang niluto. Yun ang inuna niyang kainin. Kakaiba talaga ang mga pagkaing Ilocan. Busog na ako. Hindi ko na yata makakain ng ibang putahe na niluto ng iba. She beamed.